Good evening po sa inyo at sa lahat ng listeners ng inyong programa. Call me Irene, 48 years old. Ako po ay isang high school principal dito po sa Laguna. Ako po ay only child at lumaki po ko sa gana sa pagmamahal at proteksyon mula sa mga magulang ko. At kahit na nakapasa ako sa isang malaking university sa Manila, sa Laguna pa rin po ako nag-aral dahil ayaw nilang magkalayo kami. Naging normal ang takbo ng buhay naming magpapamilya hanggang sa nag-asawa po ako sa edad na 29. At dahil galing ako sa maliit na pamilya, sabik na kaagad magkaroon ng mga apo ang mga magulang ko. Pinilit namin ng husband kong magkaanak kami dahil gusto namin talaga pero hindi na ito kailanman natupad. After almost 3 years of marriage, pumanaw po ang husband ko dahil sa brain aneurysm. Gumuho po ang mundo ko, Dr. Love, dahil ang pangarap naming magkaanak ay hindi po nangyari. Damang-dama ko ang dalamhati ng magulang ko dahil sa nangyari sa akin at dahil na rin siguro sa hindi nila pagkakaroon ng apo. Sumakabilang buhay din ang father ko after 2 years at kami na lamang po ng mother ko ang magkasama. Sa totoo lamang, nakapag-move on na kami sa pagkamatay ng husband ko at ng father ko, pero alam kong deep inside, naroon ang panghihinayang ng mother ko na hindi namin siya nabigyan ng apo. Kahit hindi niya sabihin, ramdam na ramdam ko po ito dahil bago po ako ikasal, sabik na talaga silang magkaapo ng father ko. But life has to go on, Dr. Love. Sinisikap ko na lamang po na lumipas ang lahat, bawat araw, nakasama ko ang mother ko hanggat maaari, no matter how busy I am. Sinisikap ko pong ipadama sa kanya na kahit kaming dalawa na lamang, we make the most of it. I always find ways to make her feel that she is loved despite what we have been through. Ipinagdarasal ko lamang po sa Diyos na bigyan siya ng lakas at mahabang buhay para mas magkasama pa kaming mag-ina at ma-enjoy namin ang buhay ng magkasama. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Dr. Love. Salamat po ng marami at patuloy po kayong pagpalain ng may kapal. Kumagalang Irene ng Laguna. May mga pagkakataon, Irene, na minsan sa mga pagninilay natin ay dumadaan sa ating isipan that sa buhay natin ito, walang perfecto. Kahit na mayaman, kahit na mahirap, we experience the same things. May mga pangyayari sa buhay natin na nakapagpapadugo ng ating damdamin, nagbibigay ng lungkot. May mga pagkakataon na masaya, lalo na kapag nakukuha natin ng mga bagay na gusto natin. Isang aral, hindi lahat ng nagugustuhan natin o gusto nating maganap ay nakukuha natin sa daigdig na ito. May mga bagay na higit na mahalaga pa kaysa doon sa pagkakaroon ng anak, kaysa doon sa pagkakaroon ng magagandang sasakyan o malaking ari-arian. At the end of the day, makikita natin na mas mahalaga ang may magandang relasyon sa Diyos sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng higit na kapayapaan. Kapayapaan na hindi natin makukuha sa mundong ito. Sa ating paglalakbay, life is like a pilgrimage. May mga experiences na sira-sirang karsada o daan na ating lalakbayin na magdudulot sa atin ng sama ng kalooban or frustrations and disappointments. Pero sa dulo pa doon, sa gawing dulo ng landas na ito ay maliwanag at maayos ang lahat. Tila baga iniiwanan tayo ng Panginoon ng aral na kailangang matutuhan natin na mag-adjust sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lamang umiinog ang buhay sa pagkakaroon ng anak,
Maraming mga may asawa ang hindi binayayaan ng anak pero nananatiling masaya. Sa iyo, nawala ang iyong asawa, nawala ang iyong ama, at least nariyan pa rin ang iyong ina upang iyong makasama. Bagamat wala kang anak, you will have all the time in the world to be with your mother. At tama ang sinasabi mo. Kung may mga pagkakataon na kayo kinakailangang maglakbay, make the most of your time together. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Subalit ang aral na iniiwan sa atin ng Panginoon, anumang bagay ang mawala sa atin sa daigdig na ito ay walang halaga kung ikukumpara natin sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Para mabuo ang isang magandang pagtitiwala sa Diyos, kinakailangang makilala muna natin siya. At dito, kinakailangan ang ganap na atensyon at ang focus ng ating isipan na ang buhay natin sa daigdig ay pansamantala lamang at ang lahat ay magwawakas. Ang mahalaga ay ang matibay na relasyon at pagtitiwala natin sa Diyos. Ganun pa man, habang kapiling mo ang iyong ina, make the most of your time. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr.